pag pinag-uusapan natin ang word na meditation, diba? Sa mundong ito, marami silang definition. Ang unang pumapasok sa atin ganito. Tama po? Meditate. Diba? Yan ang tinuturo ng mundo, no? So, ang sabi nila, it's emptying your mind. Yan. Dapat daw walang laman ng isip. Sabi ng, ng mga Indians, yung mga nagme-meditate, yung mga yogist, hindi po tayo naggaganon, no? But, when it comes to the Bible, biblical perspective, when we say meditation, iba po siya. Okay? It is different. It is not emptying your mind, but it is what? It is filling your mind with the Word of God. Okay? Nilalagay po natin ang salita ng Panginoon sa ating isipan. Not just that, but we are thinking about the Word of God, consistently. Okay? Iniisip natin ang salita ng Panginoon, hindi lang po yun, but we are also applying. Okay? So hindi lang po ito getting the knowledge from the Bible. It's good to memorize the Word of God. It's good to read the Word of God, but we should also apply the Word of God intentionally. Hindi ko nakikita na i-apply yung salita ng Panginoon sa buhay ko. Hindi pa will ni Lord na maging mabait ako, Ma'am Sharon. Kaya, gano'n, hindi. It's intentional. We should be the one gusto ng pagbabago. Tama, lahat po tayo, no? Kahit sabihin mong mabait ka, may mga areas pa rin tayo na may flaws pa rin tayo, may mga pagkukulang pa rin tayo. That's why we need to be intentional when we talk about the Word of God. So, biblical meditation is not emptying your mind, but it is what? Training your mind. Okay? Parang ine-exercise po natin ang ating isipan. When we say empty mind, alam natin to, di ba? Empty mind, an empty mind is the devil's what? Playground. Hindi ibig sabihin, nagme-meditate ako, tanggalin mo ang mga distraction. Yan lang usually na dapat wala kang iniisip, dapat clear lang ang iniisip natin. Hindi po. But we are going what? To have the Word of God in our mind, sa ating isipan. Amen. Kaya nga, di ba nasabi sa Psalms chapter 1 and 2, memorize natin ito. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. So, makikita natin na blessed yung tao na his delight is in the law of the Lord. Okay? And in his law doth he meditate day and night. So ano ang nagsa-stand out dito na mga salita? Okay? What are the words that stand out? Ano yung mga words dito, lalo na sa verse 2? His delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. So, siguro delight, no? Nakikita natin delight. Ano pa? Meditate. And the most important there is day and night. So, pag sinabi nating day and night, this is what? Continuous. It's not occasional. Pero 24/7, no? Umaga hanggang gabi, gabi hanggang umaga. So it's not when we feel like it, but it should be continuous. Dire-diretso. Walang patid. Yan. So, naisip ba natin? Minsan naiisip natin, honestly speaking. Tama po, kapareho ko pong mga tao ang kaharap ko ngayon. May mga Diyosa na po ba dito? Wala pa, no? So, may mga ganyan, di ba? Sabi nila, hindi ako tao, Diyosa daw. Yan. No, tayo ay tao na
most of the times, naiisip lang natin ang salita ng Panginoon pag may problema, pag may pangangailangan, pag kailangan. Yung mga Bible quizzers, I hope they are studying the Word of God every single day. Tinatrain sila to do it every single day. They are not just memorizing the Word of God, but they should be meditating on the Word of God. Ayan, so dapat dire-diretso, continuous. Kahit ba nasa CR ako, no? Kahit naliligo ako, no? Pag-uusapan natin yan, no? Alangan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ganun ba? Lagi mong iniisip yun. But we are going to talk more of that. Am I going to quote the Word of God? So, makikita po natin na ang meditation is not occasional. Okay? When we say meditating on the Word of God, it is what? It is a lifestyle. Sabihin natin, lifestyle. Parang tulog pa po ba tayo? Sabihin po natin, lifestyle. Yan. Pamumuhay po natin. Ano? So it's not passive, but what? It is intentional thinking. Hindi ibig sabihin na, wala pa kasi ako naiisip na salita ng Panginoon. Hahantayin ko na papasok ang salita ng Panginoon. No, it should be intentional. Tayo po mismo ang mag-iisip. We are going to think of the Word of God. We are going to open our Bibles, no? Pagka hirap tayo sa memorization, pero it's good to memorize regardless of age. Wala pong age limit ang pagme-memorize ng salita ng Panginoon. Baka isipin natin pang mga bata lang po yan. Ang brain natin is what? Is a muscle. Okay, kumusta ang brain natin, mga kapatid? Ang muscle, anong nangyayari pag hindi ginagamit? Nagsishrink po ang muscle. So, nagagamit po ba ang mga isipan natin, no? Marami po tayong mga elderlies dito, titas, titos, but hindi po natin pwedeng sabihin na matanda na kasi ako, kaya hindi na ako magbabasa ng salita ng Panginoon, or hindi ko na kayang mag-memorize. But what are we going to do? We should what? Train. I-train natin ang ating isipan. It should be intentional. I will study the Word of God. Okay? So, it should be intentional. Kagaya nga, nagturo po ako sa Bible school before, nagpapamemorize ako dahil ang subject na tinuro ko before ay poetical books. So, from Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. So, kailangan may na-memorize yung mga estudyante. Alam niyo naman po ang mga estudyante natin sa Bible School, hindi sila pare-pareho ng edad. May matanda, may bata, may ngipin, walang ngipin. No? May magaling sa English, hindi magaling sa English, hindi nakakaintindi ng masyadong Tagalog. So, may nagsabi na, hala ma'am, paano ako mag-memorize? Matanda na ako. Kailangan, dahan-dahan. Naka-memorize sila ng mahigit na, hindi, more than 200. Kasi ilang verses sa Job, ilang verses sa chapter sa Psalms, ilang verses sa Proverbs. Tapos yung ibang mga estudyante, hindi maka-memorize ng English, nahihirapan, Tagalog ang minemorize. No? Yung IPSA naman, hindi daw niya maintindihan yung Tagalog, masyadong malalim. Ilocano yung kanyang minemorize na verses. So, we should not say na hindi ko kaya. No? Naalala ko si Sister Magda, naging estudyante ko siya. At sabi niya, parang hindi ko na kaya ma'am, at nanganak ako, di ba? Ganyan yung mga rason ng mga nanay, nanganak ako, parang Hindi po, dahan-dahan, gawa tayo ng paraan para makapag-memorize tayo. So kailangan, intentional. If we want to memorize, if we want to study the Word of God, we should make time for it. Amen. So, very good tayo. We are attending growth class. We go to church. But, hindi pa po complete yon. We should have our personal time with the Word of God. So again, balikan natin yung question na kung hindi ka busy, kung wala kang ginagawa, ano ang pumapasok sa isipan mo? Ano nga ba ang naiisip natin? Okay, so ngayon, pikit tayo lahat.
Okay. Maging honest tayo. Huwag mong ipilit na Biblia yung iniisip mo. Okay. Pikit mo yung mata mo for 10 seconds. Basta hayaan mo. Okay. Magbibilang po ako ng 10 seconds. Pikit natin ang ating mga mata. 10, 9, 8, 7, 6. Okay. Sige. Buksan nyo yung mga mata. O ano yung naisip nyo? Diba? Kahit pilitin mo na, the Lord is my shepherd, I shall not want. Diba, hindi po talaga yun eh. May naiisip ka. May pumapasok. No? Normal ba yun? Hala, mukhang kulang na ako sa prayer. Hala, makasalanan ka kasi hindi mo naiisip ang salita ng Panginoon. Ganun po ba? Hindi po. That is mental what? Mental gravity. That's normal. Sabihin mo, normal pala ako. No? Nag-toothbrush ba ako kanina? Naisuot ko ba yung half slip ko? Di ba lahat kaya naiisip natin? So, ang isipan natin, no, it naturally what? Falls toward what fills us. Kung ano yung nailalagay sa isipan natin, yun yung naiisip natin. Alangan naman, iba yung naiisip mo kung iba yung pumasok. Tama po? Even though we try to think about other things, kung ano yung pumasok, naiisip nyo yon. Sinasabi natin na, bawal na. Ay, natakot ako yung minsan. Bawal na ang Kristiyanong matakot. Ay, wow! Di ba? Nakakatakot naman kausap yung kapatiran na yon. No? Di ba yung auntie na, bawal na tayong, no? Hindi po. Kasi minsan, honestly speaking, no? Sa gabi, biglang may nakita kang anino. Di ba? Yung lola ko na bayata yan, di ba talagang kahit pumipikit ka nakikita mo tapos may naririnig kang sound, mamaya tumayo na yung balahibo mo kung ano-ano na yung naririnig mo, no? Kasi kung ano yung pumasok sa isipan mo, it fills you. No? Tapos, nagko-quote pa tayo, naalala ko yung nagme-message kami ni Melanie, mahilig kami mag-sendan ng reels. Dati po, paggabi, pag Wednesday Bible Study, pumupunta kami ng store. Ewan ko ba bakit nung Sunday school kami, nung maliliit kami, gustong-gusto namin pumunta ng store. Tapos, syempre, madilim po dyan, di ba? Pag naglalakad kami, nagko-quote kami, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down, ganun kami. Kaya takot na takot kami dahil baka may ibang tao na darating. So, ganun tayo, no? We try to cover it up. No, Jesus name, Jesus name! Di ba? Pero takot na takot naman talaga tayo. We are filled with fear. Kaya nga, according to study, repeatedly think about, it rewires our brain. Na-experience natin yan. After church, no, mamaya ulit, nung Sunday, grabe, refilled ka, grabe talaga, Kristiyano tayo. Pagkatapos ng ilang oras pag uwi mo, kumusta? No? Na yung effect ng mga tao sa paligid, yung sitwasyon natin, yung kawalan, yung nanood ka ng news, ito yung mga nangyari. Kung ano yung pumasok sa isipan mo, nawala na, no? Magiging mabait na talaga ako this week. Nawala na lahat yun. Why? Because of the things that we think about. Okay? Kaya nga, if you want to learn about the brain, isa sa favorite kong binabasa ngayon is about neuroplasticity. It's about rewiring our brain. Okay? Dahil nga alam natin, our brain can adapt through life. Merong default setting ang ating brain. Saan yung brain po natin? Alam niyo ba kung nasan? Ayan. Baka po brain tayo ng brain, hindi nyo alam kung nasa yung brain natin. Okay, nandito po ang ating brain, no? So, hindi po brain, pagka hinahawakan nyo medyo malambot-lambot, ano po yan? Anit po yan, okay? Yung anit nyo po, at merong skull, and sa ilalim niyan, may brain, okay? So, may default setting ang ating isipan. But sabi nga, what we repeatedly think about rewires our brain, no? Kaya ini-rewire niya kung ano yung iniisip nyo, no? Kung takot. Kaya nga, believe po ako sa mga taong masayahin. Bakit? Ang bukang bibig nila ay pasasalamat, ang bukang bibig nila ay positibo.
No? Kaya magandang tularan natin tong mga taong ganito. Kaya nga tinuturo, maski nga science, even before science, the Word of God is already teaching us. Yan. So, what you meditate on shapes who you become. Kung anong iniisip mo. When we talk about yung default mode na sinasabi natin, no? Itong default mode na ito, it's normal pag default mode tayo is what? It turns inward. Sabi nga nila, yung mind, it thinks about itself. It protects itself. Itong system na ito, it protects itself. Oh, 'di ba? Pagka may mga sitwasyon na nangyayari sa atin, yung isipan natin nag-iisip, ano bang mangyayari sa akin? Oh, ano bang kalalabasan nito? What will be the effect on me? So, ano nga ba ang iniisip ng tao sa akin, no? So that's why overthinking is what? Automatic. Hindi mo pwedeng sabihin, nag-overthink ako, siguro may depression ako. Hindi po. Mahirap yung marami tayong natututunan sa online at nasosobrahan, may anxiety ako, may depression ako. Yung overthinking po, it's normal. Pag nag-overthink ka about me, ganyan, iniisip natin, it's self-focused thinking. It's normal. Ano pa ang iniisip natin, no? Yung nag-shape sa isipan natin about the past or the future. About the past, punong-puno tayo ng regret. About the future, we worry a lot. At napansin nyo ba, hindi tayo masyado nag-iisip ng ngayon? Pag pumipikit ka, inaalala mo nung bata ako, no? Sana ganito, sana ganyan. Nakakalimutan natin yung present unless we train our mind. Ano pa? Ano pa yung mga nag-shape sa ating isipan? Negativity. Yan. Bakit negative tayo? May mga tao dito, di ba? Lahat tayo pinanganak na may negative thinking. Oh. Dahil nga, dyan nagsusurvive ang human instincts. That's part of our human instincts. Dyan tayo nagsusurvive as human beings. Pag may problema, pag natatakot tayo, pag may criticism, or kung ano-ano mang sitwasyon na dumarating sa ating buhay, anong nangyayari? No? Talagang fight or flight response yung ating isipan. Pero ang mahirap po dito ay nagiging anxious tayo. Anxiety, no? May takot, self-doubt. You feel bad about yourself. So, yan po naman ang nagiging pangit pag negative ang nagsishape sa ating isipan. Pero yun nga ang sabi ng research na makikita sa brain, nagsishrink ang brain if we are negative thinkers. At yun ang pangit sa tao dahil minsan akala natin hindi natin kaya, no? Pero dahil trinain natin yung isipan natin maging negative, kaya for the rest of our lives, na ipapamana pa natin sa next generation ang negativity. Kaya ang hirap, di ba? Hindi madali. So, pag sabi natin, how are we going to shape our mind? We need to have good habits. No, yung default, palitan natin yung default system. Kaya dyan papasok, pag nabasa nyo yung neuroplasticity, it even talks about the Word of God. Kung ano yung finid mo sa isipan mo, yun yung mangyayari. If you feed your mind with fear, yung default mo is fear. No? But if you feed your mind with truth, your default system will act with truth. Kaya nga minsan, di ba, ang gandang pag-usapan ng faith. Pero minsan iniisip mo, buti pa yung pananampalataya niya. No? Bakit? Kasi the person is practicing it. Minsan tayo, di naman maano. Kasi yung pinaniniwalaan mo, you are feeding your mind with imposible. But if you're going to feed our minds with the possibility because God is with us, ano mangyayari? Makikita mo, it will become a default in our being, in our lives, na makikita natin ang miracles ng Panginoon sa buhay natin. Because what? Yun yung, what? We meditate on the Word, on the truth of God. Kaya nga, spiritually speaking, yun yung sa science, neuroplasticity is science, when we talk about, the spiritual truth, di ba? Anong sabi doon? Matatransform ang ating isipan. Nagets po ba natin? Magbabago if we are going to what? To
meditate and what? Stand or stay in the Word of God. Kaya, matitrain. Sabihin mo, matitrain pala. Matitrain pala ang ating isipan. Okay? Matitrain pala natin ang ating isipan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, negative kasi ako eh. Kaya ito na ako. Hindi po. Pwede natin, regardless of age, regardless of past, regardless of yung story po natin sa ating buhay. Kaya nga, kung favorite nyo, yung verse na Philippians 4, verse 8, alam kong memorize niyo. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Isipin natin, di ba, tinuro na, we should think on these things. Hindi po yan papasok lang, but we are going to choose to think on these things. Kaya nga, Romans 12:2, no? May transformation. Be transformed by the renewing of your mind. So, simple term here is reprogram. Kumusta ang ating system ng ating CPU? Kumusta po? Diba? Yung iba, obsolete na po yung CPU. Oh. Tapos ang nirarason natin ay, matanda na kasi ako. Kaya hindi na, ganito na talaga. No. Anong gagawin natin pag nandun tayo sa negative, sa mga hindi magaganda? We should be aware. We should notice. Hindi mo pwedeng sabihin na, hey, tanggalin ko ito. Hindi. Maging honest ka sa sarili mo na, oops, negative na naman. Oops, ano tong naiisip ko? Naiinggit. Oops, mukhang bitterness na ito. So, kailangan maging aware po tayo. Sabihin natin, this is fear, natatakot ako. I am doubting. Negative na naman yung pumapasok sa isipan mo. You cannot put something away if you don't know what it is. Kailangan ma-identify po natin kung ano yung mga yun na pumapasok para alam natin kung paano sila tanggalin. Okay? Huwag natin sabihin na isang tabi ko lang, okay? Okay na yan. No. We should name and identify at palitan natin ng katotohanan. Let's change it with the Word of God. Let's go back to the Word of God and not just stop there, but meditate. Ibig sabihin, repeat it continuously. Tuloy-tuloy, no? Hindi naman ibig sabihin na basahin mo Genesis 1:1. Hindi. Minsan, kailangan mong basahin ang Psalms 23, Monday to Sunday. Iba-iba ang dealing ng Panginoon sa'yo every single day with that verses, with that chapter. No? Kaya kailangan ipupush natin ang ating sarili na, okay, Lord, medyo, sabi ko, magpapakabait ako this week. Medyo hindi. Minsan ganyan tayo, Lord, talaga magiging mabait ako. Tapos nagalit ka, hindi na talaga ako magagalit, Lord. Tapos pag uwi mo pa lang, nagalit ka na, kaya ayoko na. Sunday na lang ulit. Di ba ganyan tayo? Hindi. Kailangan talaga, nagkakamali, we fail, we make mistakes, pero sige pa rin, okay? Okay, try again. Kaya nga tinitrain natin ang ating sarili. Kaya nga, sabi po nila, ang ating isipan parang field. Pagka hinayaan natin, yung weeds ay tutubo. No? Yun yung default pattern. Babalik tayo sa negativity. But if we are going to take care of it, you put the Word of God in our minds intentionally, ay mag-grow, magiging maganda yung garden ng ating isipan. Amen. Kaya nga, anong sabi dyan ulit sa Psalms chapter 1 verse 2? But His delight is in the law of the Lord, and in His law doth He meditate day and night. So it's like what? Conversation. Para po itong pag-uusap. Sinong nakikipag-usap dito? No? Though meron tayong, messenger, no? Magandang makipag-usap. Maganda nga ngayon dahil may FaceTime na, no? Dahil, talagang nakikita mo pa pati mukha, hindi mo lang naririnig. Pero may mga taong sinong kagaya ko dito na pag may tumatawag, hindi ko sinasagot dahil hindi ko alam yung sasabihin ko. Ano kaya baka
diretso, di ba? So, but we need conversation. When we say conversation, it's two-way. No? May connection. Hindi po ikaw lang yung nagsasalita, but there is also a time to listen. And when we say conversation, it should be constant. Every single day. Kaya nga anong sabi ng Bible? Pray without ceasing. When we say meditation, it's not just reading the Word of God, but we do it with prayer. At hindi lang yan, when you are conversing with somebody, it is personal. It should be, when we say personal, it should be real. Hindi po scripted. Hindi po pretending. Minsan kasi pag nagpe-pray tayo, we are pretending, no? Talagang nag-research ka pa ng mga salitang malalalim para ma-impress si Lord, no? Ang gusto ng Panginoon is real, no? Gusto niya hindi po, scripted. Ayan. So, minsan ganyan tayo eh. When we are talking to God, no? Tayo lang nagsasalita. Pag tayo lang ang nagsasalita, our relationship with Him will die. No? If we talk to Him rarely, every Sunday lang, every Wednesday, manghihina po tayo spiritually. Tama? At hindi lang yun. Pag hindi totoo ang pag-uusap natin sa Panginoon, it's not real. Nagpipray tayo dahil may prayer request. You don't really talk to Him, not parang pag-uusap ng magkapatid, magkaibigan. It will what? Feel empty. Kaya minsan, honestly speaking, no, lalo na po sa mga nasa ministry, ito yung mayroon kang ministry, ang dami-dami nating ginagawa. Minsan, we think that we are talking to God, we are having a relationship with God, but na-overwhelm tayo. Natatawag nating burnout. Why? Because there is no real relationship. Ginagawa na lang natin siya out of duty. No? That's why we end up empty. Ano pa? Pag ganyan ang nangyayari, nakikinig na tayo ng negativity, pumapasok, na-absorb na natin yung negative, may nagpa-advise sa'yo, na-absorb mo na siya, ang saya-saya niya, ikaw yung lugmok na lugmok, no? Nanood ka pa ng mga nangyayari sa buong mundo, ay, grabe na ang, inabsorb na natin. No? Kaya ang hirap po, no? Ang hirap isipin na grabe ang isipan natin parang sponge. Kahit takpan mo yung tenga mo, talagang na-absorb niya. So what should we do? We should what? Go back to the Word of God. Think about the Word of God. Amen. We should reflect on the Word of God. Hindi lang reflect. Ano yung preaching nung last Sunday? Balikan natin, nagsusulat tayo. Kaya nga, nagbibigay po tayo ng notes every Wednesday. No? Anong natin? Discipleship class. Nakalimutan ko na yung term. Magdi-discipleship po ulit tayo. Itutuloy natin yan. Nag-discipleship class tayo. Nagkaroon kayo ng discussion. May notes kayo. Nag-research kayo. Natuwa ako yung mga bumabalik, yung mga videos na nag-video yung mga estudyante. Nagdi-discuss sila about what they have learned. Balikan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Maging intentional tayo with the Word of God. Kagaya nga ng diba? Kagaya ng someone who is in love. Sa mga young people, no? Or hindi lang young people, pati old people. When you like somebody, when you love somebody, no? Grabe. You always think, no? Lalo na pagka nasa part pa ng kilig-kilig, iniisip-isip natin. So, when you say meditation, it's the same way, no? Babalik tayo sa salita ng Panginoon, it becomes our thought pattern. Ganyan ang meditation. Amen? Babalik ka. Pag mahal mo, iisipin mo. No? Kaya nga, ang magulang, yan ang na-observe ko, kahit matanda na yung mga anak, no? Iniisip pa rin nila yung kanilang matatandang anak. Tama po? Na pagka nagkasakit, no? Pagka ganito yung nangyari, yan. Minsan pag nagme-message ako, masakit yung likod ko, ganyan. Pa-check up ka, ganyan. Uminom ka ng ganito, kumusta ka na? Feeling young. Pero normal pala po talaga yan, no? It's the same thing with us. When we love somebody, we what? Think about it. Iniisip natin, hindi lang yung for the meantime, but
That's how our thought pattern works. Kaya nga meditation is when scripture is no longer just something you read, it becomes something you think with. Okay? Yun yung naiisip na natin. It's how we talk, it affects how we act, if it affects how we decide on things. Kaya nga minsan, kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na magkaroon ng wisdom. How can we have heavenly wisdom without the Word of God? Kung lumalapit lang po tayo lagi sa leaders, good yan. Sa ating pastor, good yan. Pero wala tayong connection with the Word of God, we cannot really have wisdom, no, from God. So, saan hindi po natin makukuha yung parang, sana Lord, heavenly wisdom. Hindi po makukuha sa ganon. We go back to the Word of God. We talk to God. Amen. Colossians 3 verse 16, alam natin ito, let the Word of Christ dwell in you richly. Yan. Kailangan nagdudwell po ito sa ating isipan, sa ating puso, sa ating pagkatao. Amen. So, again, tatanungin ulit natin, ilang beses ko na, pangatlo ko na ito, ano nga ba ang pumapasok sa isipan natin? I-check natin, ano nga ba, no? Puro na lang worry? I-identify natin, puro na lang doubts? Puro na lang what ifs? O, problema ba? Social media? Pagka, ang lakas ng tenga natin, no? Sinang ganyan? Pag may naririnig tayo nag-uusap, alam mo, bigla kang parang naririnig mo agad, nadodraw ka, nahihila ka sa mga ganong usapan. Saan nahihila ang ating tenga? Saan nahihila ang ating mata? Okay, these are the windows of our mind, no? Kaya saan tayo nahihila? Sa worries natin, yung mga past ba ito? Dahil nga, ulitin natin na kung ano yung nilalagay natin sa isipan, whatever fills our mind, it shapes us. Amen. So, balikan natin Psalms 1 verse 2, He delights in it. When you say delight, okay, it's what? You are happy. Sabi nga sa dictionary, it's not just being happy, but having deep joy, deeper than joy. Diba? Ang joy, hindi lang siya happiness. Pero ang delight pala is deeper than joy. You take pleasure, you enjoy deeply. You value it from the heart. So napakaganda. So what? Meditation is what? Sustained by delight. Ang ating yung pagbasa, no? Pag-understand, pag-pray, together, prayer and reading the Word of God, it's what? You are delighted. You are in love. Hindi lang po siya obligation. Pag sinabi nating obligation, I have to do this. No? But it's what? Delight. I want to do this. Yan. Kaya para po ito sa lahat, no? Sa mga may ministry, lahat tayo, ang ministry ng bawat isa, nag-church tayo, hindi yung I have to do this dahil sinabi ng leader, sinabi dahil kailangan kong gawin. No, but there should be delight. I want to do this for the glory of God. I want to worship God with delight. Mamaya magkakaroon tayo, magpe-praise and worship tayo, no? I want to do this with delight for the glory of God. We are grateful na nandito po kayo, pero sana hindi lang kayo napipilitan, no? We are doing this, we are doing our growth class for the glory of God. Amen. So sabi nga you do not what? Meditate on, sabi dyan, no? You do not meditate on the things that you don't enjoy. Tama? Pag hindi ka nag-e-enjoy, hindi mo mahal. At you won't meditate on it. So gaano mo kamahal ang Panginoon? Gaano po natin kamahal ang Panginoon? So mahal na mahal ba natin o medyo mahal na mahal? Sabi nga dyan, love fuels consistency. Ang kilig, infatuation, kung mga young people na nakinig ng LCM, nawawala po yan. But what stays? Love stays. Yung feelings nawawala, okay, nag-fade, nag-iiba, but yung motivation natin is love.
Okay, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, it motivates us to keep going even when we don't feel like it. Kaya nga yung iba dito, walang tulog, but you love God, that's why you are attending growth class. Purihin natin ang ating Panginoon. May mga sakit ang iba dito, may kawalan, may problema, but what motivates you to be here? It's your love for God. Kaya i-push pa natin ang ating sarili. No, I need to study the Word of God. I need to pray. I need to commune with God. Amen. So paano nga ba, no? Sabi nga dyan, isa pa, na if God's Word feels like a burden, meditation will not last. But if it becomes your delight, it becomes your habit. Magiging routine, it's part. Parang pagtututbrush. Sino pong nakalimot magtutbrush? Huwag na magtaas ng kamay. Okay? Minsan, pagka tumatanda na, ang daming naiisip, nakakalimutan natin. But if it's part of, di ba, of your routine, it's your habit. Kaya nga yung mga nagkakaroon ng Alzheimer's, anong na-maintain nila? Anong naiiwan sa kanila? Yung routine po nila. No? May isang pastor nga, alam niya yung matanda na, no? Na kwento nila mami noon na pagka after service, talagang routine niya na nagkakamay siya doon. At yung alam niya na meron siyang after ng simba, may ilalagay yung secretary sa kanyang bulsa. Matanda na siya, bishop na siya at nakalimot na siya. So anong ginagawa? Kahit matanda na siya, nandun siya sa likod at dapat may nakabulsa pa rin na sobre dito niya. Kasi hindi niya po makakalimutan yon every Sunday. Minsan nga kahit hindi daw Sunday, nandun siya sa likod at naghihintay. Nakalimutan na ng mga membro na linggo ngayon. Pero dahil it's part of what? His routine. Same thing with us. Kailangan maging part po ito ng ating routine. Kung ating mga anak, tinuturuan natin mag-aral na sa labas, no? Gumising ka ng maaga, magsipilyo, maging maaga pag may exam, you review. What about when it comes to the Word of God? Tinuturo rin ba natin itong magandang habit na ito? And then, this is really, minsan isipin na, hindi kasi nila tinuro sa Sunday school. Yan. Yung mga teacher sa Sunday school, kulang sila sa time. No, hindi. Tayong mga magulang ang magtuturo. Kung paano tayo maging strict sa kanila, sa kanilang school and extracurricular activities, habang bata pa lang, ituro na natin. No? It's part, meron kayong culture sa family, it's also the thing that we should do, no? Na para lalaki sila na may pagmamahal sa salita ng Panginoon. Kung tayo tumatanda na tayo, matitrain pa rin natin ang ating mga sarili. Sabihin mo, matitrain ko pa ang aking sarili. Parang ayaw ng iba. Sabihin mo, matatrain ko pa ang aking sarili. Amen. So, paano tayo maging in love? How are we going to be delighted in the Word of God? Sabi nga dyan is what? Start small. Hindi ka agad-agad na basahin mo, mag-pray ka ng 5 hours a day. Diba? Sabi kasi 10% daw ng oras mo, yun yung time mo mag-pray. So 2.4, diba? 2 hours and 40 minutes dapat ang prayer. Hirap ka nga ng isang oras. 15 minutes pag angat mo, kala mo 3 hours ka nang nag-pray. Yung mga listahan mo ng prayer request na tapos mo na 10 minutes pa lang. So start small. 5 minutes, 10 minutes. Okay? Maging happy ka, wow! 15 minutes na tayo nagpipray, Jubilee, very good. Bukas, 20 minutes. No? Start small. Ano nga ba yung pag-uusapan natin, Lord? Okay, ito, di ba? Maging tayo? Personal. We should personalize our experience. When we are reading the Word of God, i-personalize natin. No? Ano bang sinasabi ng Panginoon? No? Let the Word of God be alive. How is our prayer life? Para bang distant? Para ba tayong nagsasabi ng mga problema lang? How is your relationship with God? Body-body na ba kayo? Lord, kumusta tayo dyan? Di ba? Alam mo ba, ganito, di ba? We should personalize it. Ano pa? We should what? Pray while reading the Word of God. Alam na natin ito eh.
this be a good conversation with God. Let this be alive. At tanungin natin, Lord, ano nga ba yung sinasabi mo? What are you telling me? Kahit sa preaching, no? Kahit sa growth class, kahit sa songs na kinakanta natin, tanungin natin, Lord, ano nga ba ang ini-impress mo sa akin? What are you telling me? Lord, ano nga ba yung tinuturo mo sa akin? So tinuturuan tayo when we are dealing with, when we are talking about meditation, it's not just about, neuroplasticity and all these things, but it is obedience. Sabihin po natin, obedience. Pagsunod. Tayo lahat, alam kong na-memorize na ng iba ang topic na ito, master na natin, no? Mas marami pa ang alam ng iba, but we are being reminded to go back, okay, to the basics of life. Okay? Yung iba dito iniisip, baka perfect na kasi yung iba ang disciplines na yan. Wala pa po tayong napaperfect, pare-pareho po tayong naglalakad sa same journey ng life. Okay? Magiging maingay man, ang mundong ito, marami tayong naririnig, but what are we going to do? We should what? Choose God's voice. Every single day. So ang challenge po this week, maghanap kayo ng isang chapter or one verse. Kung nahirapan kayo, one chapter, one verse. And meditate on that verse every single day. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ano nga ba ang dealing ni Lord sa Genesis 1:1 today? Tuesday, Monday, Tuesday, and up to the end of the week. Gawin natin maging masaya ang ating relationship with our Lord Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Amen. Ang susi ay ako. Sabihin natin ako. Kung gusto mo maging magandang yung relationship sa Panginoon, ang susi po ay tayo. Amen. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli, Panginoon, sa iyong mga salita at tinuturuan mo kami, O God, to meditate on your words, to have a deeper relationship with you. Lord, this is what you want, O God. Lord, to have a good relationship with you. Hindi lang magbasa ng salita, hindi lang pupunta ng church. These are awesome things, oh God, but Lord, you want us to have a good relationship with you. Turuan mo kami, Panginoon, na mahalin ka pa, Panginoon. Mahalin pa ang iyong mga salita. Mahalin pa, Panginoon, ang pakikipag-communicate with you, Lord God. Thank you, oh God, for reminding us, oh God, of our duties and responsibilities as your children. Manguna ka, Panginoon, sa bawat isa. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga hardships, ang aming mga pagkukulang. But Lord, alam po namin na your grace is sufficient for each and every one of us. Turuan mo kami, Panginoon, this week. Gagawin po namin ito for your kingdom and for your glory. Maraming salamat po, Panginoon. Bless the rest of our service today. To you be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Break time po tayo.